kahapon kasama maestro yung dito sa bahagi ng Camp Darapanan. At kanina meron din yata. Ano ba itong General Assembly kanina kasama maestro? At inaasahan Radyo Manjul ang pinakamalaking General Assembly ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, MILF, ay sa darating na Sabado. Sa Sabado? August 29, no? Ay magkakaroon ng malaking pagtitipon ng BF MILF dyan, Radyo Manjul. Saan At ito? dito sa may Camp Darapanan. Okay. At liban pa doon, Radyo Manjul, ay dito naman sa Special Geographic Area dahil sa paghahanda sa napapalapit na first ever parliamentary election ay dumating na yung salutang lakas ng Pilipinas, no? Uy! Napakarami. Mga sundalo. Oo. Yung mga dati-rati hindi sanay sa maraming sundalo. Marami tayong nakikita sa Facebook na dumaraan na parang martial na umano. Ang kaibahan lang, yung martial noon ay takot ka. Pero ngayon, pala kaibigan daw yung mga sundalo ngayon. No? Hindi katulad doon na kinakatakutan ng panahon ng diktadoryang Marcos. I don't know kung mahirap magsalita kasamang maestro. Kaya wag na lang. At least alam natin mga kasama, alam natin ang kung ano ang estado ng ating kasalukuyang panahon ngayon. Unahin ko lang ito kasamang maestro. At umabot po mga kasama sa 7.3 million pesos. Ang hinihingi pong damages at attorney's fee sa kasong civil o civil case na isinampa po laban kay Haron Suray Cabutsal matapos ng ibasura ng Commission on Election of COMELEC ang nauna nitong petisyon laban sa tatlong nominado ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Kabilang sa mga nagsampa ng civil complaint for damages and attorney's fee, sina Bangsamoro Parliament Member Sueb Oranon at Dan Aslawi, gayon din si Commander Muhyiddin Usman sa Regional Trial Court 12 Judicial Region Cotabato City. Naunang humarap sa COMELEC si Butsal upang questionin ang kwalifikasyon ni Oranon, Asnawi at Usman bilang mga nominado ng BFP para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. Ganito man mga kasama, ibinasura ng Commission on Election of COMELEC First Division ang naturang petisyon dahil umano sa kakulangan sa sapat na mga batayan at hindi pagsunod sa itinakdang requirement at ng form ng paghahain. Dahil dito, nagasampa naman ang hiwalay na kaso sa RTC ang tatlong BFP nominees upang singilin si Butsal na umano'y pinsala, gastos at iba pang danyo sa idinulot ng naunang petisyon. Sa kabuuan mga kasama ay meron hong 7.3 million pesos ang hinihinging kabayaran kabilang ang damages at attorney's fee. Gayunpaman, ang paghahain ng civil case ay hindi nangangahulugang napatunayan na ang pananagutan ni Butsal. Nakasalali pa rin sa korte ang pagtukoy kung may sapat na batayan para mabigyan o pagbigyan ang mga hinihinging danyos. Wala pa rin payag si Butsal kaugnay sa bagong kasong isinampa sa kanya habang patuloy na inaantabayanan ng Team DXMY. Ayun. Naalala natin kasama maestro, merong inilabas ang First Division ng COMELEC. Na kung saan nga tawag dito, binasura, pinawalang bisa ng petisyon ng naturang individual laban sa tatlong party nominee, no? Tama, no? Party nominee ng BFP. Yun na, yung kumbaga parang nagkaroon lang ng counter-attack kasamang maestro. Yung nangyari. Kasi halimbawa ko, ganon, kinasuhan mo ko tapos nakagastos ako. No? In layman's term lang ito kasama maestro. Dahil nga hindi mo napatunayan na ganon, ay basura nga yung kasong sinampa mo sa akin. Ako naman ngayon ang mag-ano sa'yo. Ano man? Magre-rest back. Re-rest back ang kita kasama maestro. Bayaran mo yung naging pamasahe ko sa Soper. Kasi Soper may trial court. Guys, papunta ko dun sa downtown area. Kala ko, parupangan pa nilang ginagawa natin. Meron palang korte. Ganon yun. Ay, nako. Political period ngayon. Kaya sa mundo ng politika, Radyo Manjul, kung manipis lang ang bulsa mo, ay, hindi pwede. Huwag ka ganyan, bro. Huwag ka na lang sasali. Baka ma-stroke ka pa. Kahit gaano ka magsabi na, siyempre lalaki tayo. Wala. Wala.
Walang Asa ganun, tayo sa kasama mga maestro. kamag-anak eh. Yung mga Oo. kamag-anak eh, practical na ngayon eh. Oo, tama eh. Yung iba dyan eh, sasamantalayan na natin ang pagkakataon na magkapera tayo sapagkat pag nanalo yan sila, hindi na yan malalapitan. Samantalayan na natin yung pera nila eh. Ganun yun, kasamang maestro. Pero kapag nanalo, sabi nila madaling lapitan panahon ng eleksyon. Oo. Pero pag nakaupo na yan sa pwesto, mahirap lapitan, hindi mo na mahanap. Ganun yun, kasamang Oo, maestro. Sabi nga nila, ang kanilang address ay Di Makita Street, Hanapin City. Nasa Napin City, hay na. Pero anyway, meron namang mga politician na ano ba yun? Hindi ko nabubulol ako. Napakadaling lapitan. Oo. Do hindi naman lahat kasama maestro. Oo. Hindi lahat. Pero But, meron naman ilan. Ilan na sa company, malalapitan mo talaga. Pagka nanalo, ganun pa rin kasama maestro. Meron din talagang radyo manjol na politician na kahit na sa panahon na ng pangampanya ay tuso pa rin. No? Pero meron din na nakangiti nga pero hanggang doon lang sa ngiti. Ano ba yung sabi niyang isang ustad na abot na sa tenga? Oo. Yung ano? Tawa. Ay, nasko. Bago pa man mapunta sa iba pang kaugnayan, naturang topic kasama metro. Magandang hapon muna kay Nancy Sabado Blanca Remonde. Magandang hapon daw, sabi niya, from Midsayap North, Cotabato. Sige. Good afternoon, Ma'am Nancy. Diyan po sa Midsayap North Cotabato. Magandang hapon sa inyong lahat yan. Kaya mahilig yan sila ng sayap. Tama. Kasi Midsayap eh. Oo. May malaking sayap dyan sa munisipyo, harapan ng ano. Ganun kasama metro. Oo, ginawang ano. Silungan ng mamamayan, ang sayap dyan na napakalaki. Ayos. Sige. Anyway. Sino pa ba? Malungkot na balita yung dyan sa bahagi ng tawag yan. Dito sa Sultan Kudarat Province kasama maestro sa Lambayong. Oo. Meron na namang kaso ng paninimbak. Yan. Pamamaril patay. Ano? Hirap. Ay nako. Kung saan nga. At Panahon least, ngayon, matirang matibay hanggang election. Patibayan na lang kung sino magkakasurvive. Kaya kayong mga supporters dyan, ang payo lang natin sa ating mga kababayan Radyo Manjol. Hinay-hinay rin. Kasama na yung sarili natin doon. Kapag ka susuporta ka sa isang kandidato, gawin mo na ang lahat sa magandang paraan. Huwag ka lang manakit, huwag ka lang makasakit ng damdamin, huwag ka lang manakit, huwag ka lang pumatay. Kasi pag napatay mo yung kamag-anak mo after election, baka nagkasundo na yung kandidato mo doon sa katunggali niya, kawawa. Hindi na may balik ang buhay ng kamag-anak mo. Ikaw ngayon ang kawawa. Ikaw. Habang buhay, kalparyo mo lang yan eh. Baka makonsensya ka. Hindi ka naman makonsensya. Babayaran mo yan doon sa Yawmul Hisab. Radyo Manchol, no? Mantakin mo. Ikaw yung kumbaga makapatay sa mismong kamag-anak mo. Pero mga ganyan na grabe katapang. Ang tapang-tapang sa mga kamag-anak. Pero pagkalaban, tunay na kalaban. Siyempre, lalaki tayo. Mariskarte kasama maestro. Takbo! Boom! Yan naman yung reality ngayon eh, di ba? Parati natin nagko-cover. Kapag nagko-cover ka, ang tatapang. Pero kung dumating na yung tunay na tunay, talagang nagsisipulasan. Takbuhan na. Ayan, dyan na. Iba na yan. Andyan na yan sila. Kalis tayo dito. Hindi na yan sila. Iba na yan. Hanggang sa kahit na yung kanilang mga sandata naiwan sa sobrang pagmamadali. Pero tayo mahimo kasama maestro. Yun ang gusto nila. Sige. Ano man, sadaan ko muna ito kasama maestro. Meron tayong police report dito sapagkat mga kasama, malungkot na balita pa rin. Diyan po naman sa bahagi ng Sharif Pagwak sa Maguindanao del Sur kasama maestro sapagkat nasawi po sa palitan ng putok ang dapat sanay paghahain lang ng warrant of arrest laban sa isang notorious gun for hire na isa ring illegal drug personality itong linggo ng umaga sa Barangay Kuloy, Sharif Pagwak sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng
kapulisan ang suspect na si Rambo London Giasalim alias London. Residente sa nasabing lugar at siya ring most wanted person sa kasong pagpatay at isa pang mga suspect o isa sa mga suspect sa Mamasapano sa 44 encounter noong 2015 kasamang maestro. Si alias London mga kasama ay suspect din sa pagpatay kay former Saripaguac Municipal Administrator Alfredo Amelista noong 2014. Nasangkot din sa illegal drug trade at maraming kaso ng karnaping incident sa Maguindanao del Sur. Sugat na naman ang kanyang misis na si Marisa Bucana na Khalid habang nahuli rin ang kanyang kasama na si Tato Budzal Edsong alias Cobra. Ang operasyon mga kasama ay isinagawa ng Provincial Mobile Force Company kasama ang Saripaguac PNP at iba pang police units sa ilalim ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office. Ayon sa report, imbes na sumuko ang suspect ay bigla itong bumunot ng 45 pistol at pinaputokan ng mga pulis ng gumanti. Ang operating team ay dito na tinamaan si alias London. Dinala pa sa ospital ang suspect. Pero deklarara na itong dead on arrival ng mga doktor. Na-recover naman sa lugar ng pinangyarihan ng krimen ng baril at balak kabilang na ang illegal drugs kasamang maestro. Nangyari ito dyan sa Barangay Kuloy. Kuloy. Yan yung parati ako dyan noon eh. Yung Barangay Kuloy na yan kasama Kuloy, maestro. sakop yan ng Saripaguac. Yan yung pinaka-last barangay, no? Then next dyan is Sarip Saidona. So parang Dyan boundary. din, dyan din namin na-recover yung pagsama ko sa yung nawawalang motosiklo. Ayun. Kasama ko si Vice Mayor Dato Malala ko. Soto. Yan. Ayun, yung sabi mo na nginto ka na kasi ako. Oo, yun. Kung hindi lang siguro yung mga sundalo na kasama namin, hindi na tayo makakabalik ng buhay. Hindi talaga yun doon. Ano ito sa kasamang maestro? Liblib na lugar ito. Actually, hindi naman siya totally liblib, pero talagang kumbaga, yung mga tao dyan, hindi kontrolado ng, hindi nagkokontrol. May mga puwersa eh. At halo-halo, may MILF, MNLF, may ISIS. Yun. Halo-halo ang mga dyan. Pero magagamag-anak din. Kamag-anak, pero sila naglulaban. No, yun. Yun yung mahirap kasama mo. Yun ang mahirap. At Radyo Manjol, National Most Wanted Person, arestado sa Lambayan Sultan Kudarat. No? Ito ay dinakip ang isang National Most Wanted Person na kilalang si Tarzan matapos ikasaang operasyon laban sa kanya at nagtaga pa umano itong manlaban sa mga operatiba sa Barangay Barangay Udong, Lambayong Sultan Kudarat. Tinamaan sa tuhod ang suspect at isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Ayon sa Lambayong Municipal Police Station, may mga warrant of arrest si Tarzan kaugnay sa paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 at dalawang bilang murder na kapwa walang inarekomendang piyansa. May nakalaan di umano nung 145,000 na pabuya para sa kanyang pagkakaaresto na iniuugnay sa Isulan Terminal Bombing noong year 2023 at ilang insidente ng pamamaril sa Lambayong sa nasabing lalawigan. Nakuha sa suspect ang isang Norinco 9mm pistol, magazine na may tiga 3 live and fired ammunition. Sinagawa ang operasyon ng pinagsabi na puwersa ng PNP Intelligence Group, Lambayong Municipal Police Station at Sultan Kudarat Police Provincial Office, Radyo Manjol. At ito nga Radyo Manjol, no, kagabi ay isa rin pong napakalungkot na pangyari. Ito pong banggaan ng dalawang motosiklo na kung saan ay hanggang sa kasalukuyan ay critical pa rin ang apat na mga involved sa nasabing vehicular accident. Dito lamang ito sa Sinsuat Avenue sa Cotabato City. At ito Radyo Manjol ay ayon sa atin nakuhang impormasyon, sakay ng Honda Click at ng NMAX
ang apat na mga biktima sa magkasalungat na direksyon. Subalit pagsapit sa nasabing lugar, ay bigla umano nag-U-turn ang NMAX dahilan upang magpang-abot hanggang sa magkasalpukan. Agad naman na isugod ng mga unang rumesponde ang nasabing mga nasugatan sa Cotabato Regional and Medical Center. Sa ngayon ay nasa kritikal na kalagayan pa rin ang nasabing mga biktima ng road accident. Kakalungkot na balita yan kasamang maestro. Kagabi yan, no? At yung iba, Radyo Manjol, Minor de edad pa yung dalawa. minor de edad. Yung isa sa mga minor de edad ay nag-comment at nag-share mismo ng kanyang ina nasa ibang bansa. Sabi niya, kakamatay lang ng kanyang ama. Aday mo. So ngayon sabi niya, nasa malayo ako inatake daw sa puso yung kanyang ama. Siya naman ay nasa ibang bansa. Kaya grabe yung iyak niya, yung base doon sa post niya, gi-share niya yung post ng DXMY. Kabilang yung anak niya na nandoon sa ICU ngayon, Radyo Manjul. Nasa ICU kasama maestro. Ay nako. Pero bakit kaya? Bakit kasi ang doon minor nga eh. Minor. Tapos bakit nagmamaneho ng hindi lang basta-bastang motor kasama maestro? Scooter na napakabilis. Wala tayong sinisisi kasamang maestro ha. Ang lang natin dito yung risk ba? Yung risk dun sa kanilang paghawak ng manibela. Considering na that is national highway ang daming dumadaan sa maestro. 17, wala pa tong lisensya siguro, no? Kadalasan kasi sa nangyayaring ganyan, Radyo Manjol, hindi nagpapaalam sa mga magulang. Ayun. Lalo na kung ikaw mismo na magulang, binilihan mo ng motorsiklo, yung anak mo na kahit na minor de edad pa, talagang binilihan mo ng kanyang kapahamakan. Ayun. Oo. Yun na. Kasi mayroon tayong isang kaibigan siya, si Mapadimbang, sabi ko, Brad, Ay, parang kilala ko yun. binilihan mo yung anak mo ng motor, kailangan dyan, talagang ikokontrol mo na hindi sila lalabas sa national highway. Diyan lang sa paliguan, wag mo talagang payagan na lumabas kay once na hindi natin hindi tayo nakakatsiyak sa kanilang safety, no? Kaya sabi ko, mahirap yung ganyan. Mas maigi siguro, binilihan mo na lang ng 4 na gulong. Medyo Disgrasya ba naman? Wala tayong, hindi natin alam. So far. Pero ang kagandahan lang doon sa anak ni Mapatimbang na mama, mga disiplinado. Ayun. Madaling sabihan. Madaling sabihan Kay Brother Ersad, yung kanyang mga anak, saludo ako, napakabait yung kanyang mga anak, na wala tayong masabi dyan. Wapo at magaganda pa. Tatay lang siguro ang hindi nakukontrol. Bakit kaya? Wala ko tiwala sa kanya pagdating sa chicks. Ay, mistado tuloy tayo. Anyway. Kala mo binata. Anyway. Yung pala tigulang na. Sige. Matay mahimo kasama maestro. Magandang hapon muna sa lahat ng ating mga listeners. At sunod dito, mag-commercial break muna tayo. Mag-listen lang. Para bigyan ng kunting oras yung ating mga paid advertisement kasama maestro. At ang oras na yan, ang balitang ito, Radyo Manjol, ay hatid sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Ayun. Hatid din sa atin ng UBJP number 13 sa Balota. Hatid din sa atin ni MP Bulsmalang number 2 sa Balota sa unang distrito ng Special Graphic Area. Hatid din sa atin ni Sultana Duteng Gombela, first nominee for traditional sector sa ilalim ng BFP number 5 sa Balota. Hatid din sa atin Attorney Sheriff Abbas, kandidato sa first district ng Cotabato City. Sa ilalim naman ito ng UBJP number 1 sa Balota. Hatid din sa atin ni Anwar Yang Fighter Alamada, kandidato ng ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur, number 1 sa Balota. Hatid din sa atin ni Dr. Tumanda Antog, kandidato sa 3rd district ng Cotabato City, sa ilalim ng BFP number 1 sa Balota. Hatid din sa atin ni Attorney Lanang Ali Jr., number 13 nominee sa UBJP, o number 19 nominee sa UBJP number 13 sa Balota. Hatid din sa atin ni Attorney Umar Yasser Sema, first nominee ng BAPA number 2 sa Balota. Hatid din sa atin ni Engineer Bay Ali Sansaluna Caron, third nominee ng BAPA number 2 sa Balota. Hatid din sa atin ni Attorney Siti Parhani Uyuyod, fourth nominee ng Raayat Party number 12 sa Balota. Hatid din sa atin ni Edgardo Professor Edgar Ramirez, first nominee for Christian for Peace number 7 sa Balota. Hatid din sa atin ni Percival Lagman number 4 sa Balota para sa Settlers Community. Ayun. Ayos.
Okay na. Okay na. Wati Sige. mahimo. Sige, Wag sige. ganun, bro. Magandang hapon muna kay thank you kasama maestro ha. Maraming salamat nga pala. Eto magandang hapon kay Salib Dul Karim. Sabi na dito magandang hapon daw mga kabang sumuro. Mapia malulab sa kita nulangon. Antibay umukusumit di Waya, magandang hapon din po. Kay Dadatong Waya, good afternoon. Kay Man Kadingilan ba to? Basta si Man. Magandang hapon din, Kuya Rahib. Why ba makikinag kanulangon Bangsamoro? Sige. Commercial break muna tayo kasamang Sir Chief. At babalik tayo kasama Maestro makalipas ang ilang mga mahalagang paalaala. Narito muna ang ating mabilisang commercial break. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. Para sa bayan, BFP para sa hangarin, inklusibo, Bangsamoro, kasama mo kami. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking suwatan no at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Teng Upong Lumbila ay kasapun duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam, abog kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na traditional leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagal no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa kanong nyaba akamal itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi sa galit, hindi sa takot, kundi sa tapang na may malasakit. Sa pagkakaisa, sama-sama ang tinig para sa Bangsamoro na ating iniibig. Attorney Lanang Ali, hey, 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 hey. Attorney Lanang Ali, ho, 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 ho. Tinig ng katotohanan, tinig ng paninindigan. Attorney Lanang Ali, Attorney Lanang Ali. Halina kayo! Tara na kababayan! Sama-sama nating isigaw! Sa ngalan ng Christians for Peace, C4P, ako po si Edgardo, Prof. Edgar Ramirez, number 7 sa Baluta, at Bro First Lagman, number 4 sa Baluta, ay kumakandidato sa pagka-representante sa settler communities. Ngayong September 14, 2026, ang ating dalangin na tayo'y magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran. Ang inyong pagboto sa amin ay tagumpay ng mamamayang Kristiyano, Bangsamoro at non-Moro ay peace. Ang darating na makasaysayang parliamentary election ay tagumpay ng buong Bangsamoro. Ang aming panalo ay panalo ng buong Bangsamoro. Ang ating tandaan, numero 7 sa Balota, Prof. Edgar Ramirez, numero 4, Bro First Lagman, representante para sa settler communities. Maraming salamat po. Edgardo Ramirez, numero 7 sa balota.
Gagapay siya sa pag-asa, paglilingkod siya ang nauuna. Anak ng revolusyonaryong Bangsamoro. Tayo nang magkaisa at manindigan, bayalisan sa luna. Karon ating samahan, matatag na pamilyang Bangsamoro. Lahat kasali sa baba, kasama ka palagi, kasama rin si Bayalies. By honor, Sansa Luna Cao, nominee number 3 sa Bangsamoro Party, lahat kasali. Ikaw at ako, tayong lahat sa Papa, lahat kasali. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum, Norhana. Malapit na ang BARM parliamentary elections. Pero may tanong lang ako. Anong pinagkaiba ng parliamentary district representative at congressional district representative? At sino ang iboboto natin sa BARM election? Alaikumussalam City, ang Congressional District Representative ay ang mga kongresista na iboboto natin sa national elections. Sila ay parte ng House of Representatives sa Pilipinas. Ang Parliamentary District Representative naman ang siyang iboboto natin sa BARM parliamentary elections at sila ay mabibilang sa mga Members of Parliament o mga MP sa BARMM. Yun pala ang pinagkaiba ng dalawang uri ng district representative. Ngayon, handa na akong bumoto sa BARM parliamentary election. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural, at original. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oras mga kasama, ganun na pong 4:37 ng hapon oras. Hatid naman sa atin mga kasama ni Attorney Omar Yasser Sema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA number 2 sa balota, at ni Engineer Bayalies Sansalona Caron, third nominee ng BAPA number 2 sa balota pa rin, at Attorney Siti Fahani Uyuyod. Siya pong fourth nominee ng Riot Party number 12 sa balota. Tatak RMN RMN Radyo mo nationwide. Publiko. Kasamang maestro, tayo po ay nagbabalik mga ka-idol sa ating programang DXMI at your service ngayong hapon pong ito ng Monday. It's August 24, 2026 kasamang maestro. Magandang hapon, Prin. Oh, napakabilis ng panahon eh. Bilis, oo. Sige, magandang hapon kay May Pagital. Oh, si Sir Mike. Ito. From Bagwato, kasamang maestro. Sabi na dito, good afternoon. Assalamualaikum daw. Magandang masarap ang merienda dyan pag ganitong oras. Ano to? Karinderya ba to? Kasama maestro? Wala naman itong karinderya pero pag pupunta ka sa kanya talagang merienda kagad. Biglang nagiging karinderya. Biglang naging karinderya. Ayos Mashallah. Anyway, sige. Kay nabasa mo na ito? Okay na. Okay. Itong si Wahida. Oo. Wahida, magandang hapon din. Sabi na dito, salam daw everyone. Sir Maestro, magandang hapon daw. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabang Samura, Mapia Malulang, Sir Kitanulangon, Dato Jo and Dato Rahi. Always watching from, shout out kay Dato Tongwaya. Nice. Watching from Purok Bayalabi, Barangay Dato Balabaran. Sukran. Yun, magandang hapon Thank you po for watching us. By Umur Kursum, Miti Bangwaya. Okay. Bakit alam ko? Suki na natin yan. Okay, siyempre, suki na natin yan, Maestro. Sige. Dako tayo sa bahagi ng Maguindanao del Sur mga kasama.
Itong si... Vice Governor. Oo. Si Vice Governor Ustads Dato Isang Nando. Naglabas ng kanyang nagpahayag. May kinalaman sa isyong umano'y pinalitan ni Barm Chief Minister Abdulrauf Magakua, si former Chief Minister Amirul Mujahideen Al-Haj Murad Ibrahim. Sa kanyang pahayag, pati siguro pakinggan Radyo Manjol yung kanyang pahayag. Pero mas mahigit siguro kasama Maestro, pagkaunahin natin itong si Mafar, itong si Mafar Barm Minister. Abunawas Von Alhag mas lamang mga kasama regarding pa rin sa naturang usapin sapagkat meron siyang inilabas na pahayag with regard sa pagpapalit po ng leadership ng BARM noong 2025. Si Commander Bon Alhag kasamang Maestro. Narito mga kasama si alias Commander Bon, si Sir Bon Abunawas, mas lamama siya pong current minister ng Ministry of Mafar, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang Mafar BARM kasamang Maestro. Send natin ang link sa kay Engineer Chief. Ayun. Sige. Natin ko muna. Saan ba yung banda malayo na? Hapon. Hapon na po. Sa metang mga ako makapanood to sa mga gambo, pundok. Duwan to kinapangidya kani Sir Samuel Mansur, mantag kano mga istorya to kinakuha na sambinin, na kinagkwento sa mapya, habit sungara ko. Ikado, anak kinagawin sa mapya, kinagawin sabutan sa mapya na si former BT member, parliament, dato ang tawag timbang. Nahabit mo sungara ko. So niya ba'y kinagpagapas ko, taman sa nanganyan ko sa permission sa kanil Sir Sami, antik ko niya mapya na mga karir ko mga ginawag ko, kayo na nahabit tingnan ko niya. Nando magkway side ko, ngin mamulat kayo, side sa side. So, para katawan ng marakilataw, si Bapang ko si Babo, nanto, kinabis sa nga ko ito, sayanin man na pamaka si Sir Sami na makasambi sa senior minister, na aron dawanin sa Malacanang. Yan mana na atli sa mapakay bayad sa kanyang tingin niya kung mamugaran ng kuwan ako. Hindi ko nito i-review kasi mapaki na explain sa Samuel nito. Uy, na kinabis sa nga ko ito, na para katawano sa kanubabo bapa na suntuga pamikilan sa pama na isambi si Sir Samuel sa timbalingan sa senior minister, sa meto niya kapantagan sa senior minister, na dapat na makasampay sa aki. Niya ba pag-clear ko niya. Dama makasampay sa aki, no leadership, apa man na dama maka-convey, makasasaki sa minister, ito ka-bon, kasambihan kasaguna, kasi kuwan may makasambi. Dapat ito makasampay katigan sa aki. Mana mo ka nakasambi, atau ka nakasampay sa aki, suntong katigan, na nanto na problema pagsurugan. Pa man na rin na mapiyay kuwanan yun. O ngayon, sa gamito, na 100% nangyay ko sa lugar. Kaya nando kumakamong sa kasawag sa problema. Nito niya, para katawan, bagaman ko, dahil naka-inform sa akin. Sa akin, team po sa senior minister of BARM. Na knowledge na may kuwan, so immediate superior ko, si Sir Haji Murad, na dako ni ma-inform. Niya, dapat itong na mawag. O na-inform ako yung buwan na pinapan mamoy ka pa, kuwan ako, napangay ko sa lugar, niya mambo pangilin si Meton na kapag-solve sa problema. Dako niyan ma-inform sa official, apyan kinapan official. Daan nabit kung udan ng talima ko order, sa menyog ka mong sa maya-maya. So tuwi, pag-grade ko ito, nasa sakya side, na dako ma-inform, sa mga informal at formal, official, unofficial, sa pagtagsan ito, pamikilan na kapag-solve sa problema. So ito ba, Jom, sa meto aking mga kawan, na importante na sa side ko, na dahang matangan sa akin, ito issue ito. Kanya naman na dama ko sa akin, dagpa sa buti. Kung nasabutan mo sa mapya, na inshallah. Apya pa man mo, mga incoming na nakuha, na mga kinakawa na sa amin, na pagpahila ko sa court's resignation. Ito, di ka na pang problema ka, arat ko na incoming leader, ingay ka sa lugar, kakaw-kaw, anong kalinyan na matan ka ng posisyon ka. Niya, panyata, kung ano problema yung pagsugun. Inshallah, ito ba? Abamanan ko, dako ma-inform,
magijane official, unofficial, formal at saka informal no immediate superior ko. Kasaki kapatagalan to ba Senior Minister Barb. Uwat taman Jong, Mas ka Jol, uwat taman niya kaya ang importante na kinag nasabutan maraka tao iya kaya position karon to ba kinabis ang ako nguro katawan to mga tao mana si Sir Sami Almansur mo sila tuwan tao nanto kaya position. Sukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Radyo mo, Nationwide. Servisyo Publiko. Mabilisan lang kasamang maestro. Ano? Yun yung kanyang posisyon kasamang maestro, mga kasama sa naturang issue. No? Hindi daw muna siya na-inform prior to the revamp nung pagpapalit ng leadership sa Bangsamoro Autonomous Region. Alinsunod po sa kagustuhan ng Malacanang. Sige. At Radyo Manjol, mas maigi siguro, pakinggan naman natin yung kay Vice Governor Ustadji Sam, Datoy Sam nandun, no? Ito na. Na-retrieve ko na. Sige. Mabilisan lang din to. Kasamang maestro. Sige. Narito mga kasama si Maguindanao del Sur Vice Governor Dato Ustadji Dato Hisham Nando. Niya ba mga bityala na mas labanal kanabuso nakapayag sa mebe ukitin, mebe timpunin na namalo di tabungger galini bagamong lon kagi na minabun sa guna election period niya nakatawi ka din sa election period niya na niya katatapang kanu bityala na pagkapangabong taged uged na responsibility niya do amana na nisita na magkasampay tanong kanolangon no mga tagapada nginganin ilakita ana amungan sa namba bityala banan. Actually John na banalin to mapiaged ikinapanudtol na papadayan tanuan niya at Chief Minister sa kanolangon no napagukita sa niyabe masla niya abataluan sinumagad kinadsambi sa pagka-Chief Minister siya sa Balm Government. Na sulaki yung nanamungan na nantuba, kanong tubagay, na may tuba sa napanood Chief Minister tanuan to, sa akin nabagangay ako sa gindulungan ka adan assemble na BCN. This assemble na BCN. Baliluwa kumag sa between Buluan and Quirino, na nauma ko natawagin sa tigin masulot butigin dato na magkabibitiyata no karna niya bitiya ko sa kano importante ged natigo oy mapa noto sa meto ang bibitiyala na natigin masulot tigin na sandan sa talayan na natigo usto mo na bapa ka on the way ko sa mesa gindulungan ka adan assemble na kuana BCN sa gindulungan chapter natigin oy tigin mga motutigin iko magkulo ka aron pambugotan ko siya sa makilala ba masa sa mga kuana kuana na sidling duriang gunanto natigin tigo oy papa balintod may nang gula dahil kina deliver ko sa message sa assemblean to na luwag kong tinumalo sa talayan sa wali ni MP Mike Bitimbang na dahil kinomagkulo na ako noma na si Bapa Chief Minister si Bapa Dato Antaw si Bapa Governor Tanones sa guna, si Dato sa Talayan, si Bapa Tagi Ali Mitimbang, nando si Mike Mitimbang. Na usto ito ba, John, to ba, kinamibitya namin yan to, sa panon ba, niya ba situation gomaan niya, aso presidente na nakadecide sa Jambi, sa Chief Minister sa BARM, na panunan to, mga ukite, di matakaw into manggula kanyani mana na mapanatili si former Chief Minister Al-Hajj Murad Ibrahim as a Chief Minister na matugunan mo naman i-concern na Malacanang to. Nanto ba, niya ko kailon tiki Chief Minister ba niya
ang mga solusyon sa niya na adnan to na mapanguni ka ni former Chief Minister i-appoint sa kanin as a senior minister sa BARM. Nantubay ko na desisyonan na sumugo sa Manila kagi na very kwanso situation. Urgent matugunan to problema na taman sa katanod ko na nasaki nando si Papa Dato Antaw inalabi ti Chief Minister ang masugunin na tigubasi tigo Papa muman sa sakataw kagi na tigo so mga senator sulula na pabilang mga delegates na tugkataw kuana natigin-tinganin tingin ni magka-suggestion ka tigumuman ta sa mga ulama sa kataw natigumeng ka officer ka na si Ustad Said sa Lindab natigin tawagi ka kaumeng ka officer kanin na natudma bali tinawagan ko si niya ba sa gunaan niya senior minister si Ustad Said Papa Ustad Said natigin okay ko santo tigin tudma pagka next day pagka next day naminangi kami sa Manila kami kani Papa Dato Antaw si MP Said sa Lindab si Papa Dato Antaw siya minukit sa Cotabato sa akin kami minukit ki Ustad Said sa Lindab sa Davao nanalo kami na magilaya sa na magkunta ka sa Manila bali kimontakta no sa kani opisina ni former Chief Minister si Alhaj Murad Ibrahim natigin namagan to nalo kami sa Senate kadto ba so kasagsagan na ulian na kinasiparate na kina-detach na hulo. Bali ba, ano hearing sa Senate, narunay yung papibawangan si former Chief Minister. Taman sa kami nakadjaming sa Duhor. Sa mga meeting room anto sa kwan. Bali bagatul ni magkambibitiala kami, na adun mga manakala mass media. Tigi Chairman Haj Murad, basi tigin lutano sa mangiray sa Ubena Hotel Amir nanto sa Diamond Hotel sa Manila. Bali ano Starbucks tigin lutano ma. Bali tun man nagkaroon kami ba sa Starbucks nanto. Niyan to nagka-meeting na si Chairman Alhaj Murad Ibrahim, nando si Sir IQ, na si Papa Dato Antaw, nando si Ustad Said Dosaki. Lubon sa mga kapad, ang mga tagaparani chairman, o ged na daan na among itong bitiara, kasi kami bundan na magkabibitiara. Nanto ba, kung na i-open sa kani chairman, ito ba bitiya pamikiran, kapag appoint to sa kani sa gunanya Chief Minister as a Senior Minister, na mangkas gedi kina-responsin. Sa tigin, mapegay din to tigin, umay ka nambe kailo na magkasoob sa problema niya. Sa akin tingin ibagawa na lon, baga-point lon. Nyabon tingin mao sa meto kapangilenta no sa katanin, na si Sarbon Alhak, kasi kanin santuba, kapapantagan, a senior minister. Nagambo kay na pamikilanan niya, nandong mga leaders kanumanan niya, alhamdulillah, na very open sa kanilan, langon nilan, na mapiyata ni Kapjan nilan sa kanong situation, nanto ba, kanabugid na ako taki ng bibitiala, mipipitas kami din, ugid nanto ba, nakadtakanalo, malo ba mag-isa ninto ba ang mga pamikilan, kapag appointan to. May ito ba sa nalabitan to, na si Papa Dato Antaw, wala suminuli ng pagka next day, na nadyanganin pa si Chief Minister, former Chief Minister sa aeroplane. At tingin, marukop tingin dato sa meto na Broxo protocol, kapyalun tingin sa airport na to na napalo up ko po tingin. Kaya inagagaw, no, Lucas Tanua matuwa sa masolve sa tuwa problema na makolkit, makamtiulin so kabapagalya, unity ng mga leaders tano. Napiyasaki mambo din, kinoma siya sa ingad na kinontak ko po si Ustad Said sa Lindab. Sa tigo pamalwap ka, into ba pamikilan, kapag gaylayon o magkatalos na masolvi masla niya akwana. Bago kita bataluan. Gayad ng tunbay ng gula, daanan into follow-up, na masikan ulian na mga solan pan. Jom, buwata ang appointment na to. Okay. So, wala ng 4 weeks, mga 5 weeks, sobra 5 weeks pan, ikinambuato appointment.
Na tuba, ustoy ka ni Chief Minister to, masupport ko ito. Si kinachampion na sa pagka-Chief Minister na kanya na natakaw sa kuana. Madakil iminukit ang tangan lon, bitiyalon. Okay, doon na, kadarallah, niyad may manggula na makachambi sa niyad may numan na kita numan na situation sa guna. So, laki yung nakapagkilay na kanaman, i-date ang manggubasa yun na inagaw. Kagina niya na minukit sa series of talks, consultations, na malgun kagina discretionary power presidente ipagkakuana niya. Pagkatinganin, ipagkapointanin Chief Minister sa BARM. Gada siya sa level na umpungan na niya, sumuro Islamic Liberation Front, na sulaki yung nakilay, na kanameto'y pasin. Kanameto'y pasin, kami nukit sa maraka kuana. Mga bityala, mga meetings, mga consultations, mga talk, sa pagaltana opisina, na imailip silan sa Malacanang, nandoso. Niyatong masaramo nga namin to, madakil pa ng mga pamikilan. Sa panon, di katalos o may tuba ang mga kuana, manggula. Kuana niya, kapambitiala niya sa social media, na niya pinagkamapia abitiala na constructive. Constructive. Sa niyanin mapa-direction na kapamagayon, kagakalimwa, kadtatabanga, especially no lamon no mga leaders, tamang kanong mga followers, nando so mga pansan agali ni pagamong sa kanunia bitiala na constructive na di tayo mag-speculate kag inasamba pa yung kuana tumanan Islam na inasapalin ikapamaganta pa kapapandakita kandidiba ka kalango na namba na niyanin tanang gapaluli na kinamapya tinganin ni mamong sa social media na first time i-check-in nanginganin ipalas o ipagamong yun siya kanu kukumano panduan o agamata no agama Islam. Kasandan sa kaguntuning kanu panduan o agama isuwangon o galbakan magitsanin siya sa social media no siya sa social media na nalubo ng ba kaunganganan nando mapia a contribution sa maya ba pagsaga na situation siya kanu ingad tanong. Alhamdulillah no mengka niambitian siya sa galbakanan niya na nasaki jom na siya ko ba sa kanu umpungan tanu Amoro Islamic Liberation Front nando so party nin United Bangsamoro Justice Party ya pumba laki sa maya kasangan nakasangan no leadership no umpungan tanu no lango no mga mapulutan no niya bumba ugeda na niya ko siya paputanan na sulaki arispito kanulango no mga leaders na Bangsamoro na untainted da palinin respeto ko kanu chairman tano Amir tano Al-Haj Murad Ibrahim respeto ko kanu Lucas ko Chief Minister sa Saguna si Bapa Abdurrauf Sami Gambar Makakwa nando so respeto ko kanu leader tano si Sir Muhajirin Iqbal nando so lango no mga members sa Central Committee at tanan mga Lucas ko. Dunia ba dato tanong ni Saguna? Sa dato tanong sa Bangsamoro niya, si Bapa Dato Antaw, Midtimbang, nando sa Governor Tano, sa Maguindanao del Sur, si Bapa Dato Kagi Ali Midtimbang, nando alhamdulillah jom. So, bataluan na sinamagad kano isa kano leader ng Bangsamoro. Si former ARMM Governor Dato Zakaria Candaw, si Bapa Jack Candaw, na nalupas sa kaning kanuntua bataluan, na alhamdulillah na isa sa kaning sa maya, leader tano, matuwa na dalpanya, mapiyay unganganin, na magkantabang sa kanunyaba akwana. So saki, na niyatano ba sa UBJP niya, kabananggit sa niya ba, na niyaron kabananggit, na so policy na umpungan. Umpungan na MILF bananggit kanu ungaya nando sa bek kanu entire Bangsamoro. Kanan mo bangungayan isu members ka entire Bangsamoro nulango na sektor Bangsamoro sa mapananggitin silan sa kapamagayon kaysa-isa
nando kapaninindag kano tidto akawagid no sakita no Bangsamoro insyaallah. Tata, RMN, Radyo mo, Nationwide, Servisyo Publiko. Yon kasamang maestro si Maguindanao del Sur Vice Governor Dato Sheikh Hisam Nandong, ano? Sa kanyang pahayag regarding sa naturang usapin pa rin kasamang maestro. Sige. Pahala na tayo, Radyo Man Pahala Jol. tayo. Alas 5 na ng hapon kasama maestro. Pero pahabol ko lang si Papa Mantang Sige, Tukas. sige. Si Papa Minakudos Tukas na always nakikinig po dyan sa Barangay Dabiran. Si Papa Abu Samar nakikinig din. At kay Papa Ustad Abdul Qadir Ahmad sa may Pastor Kimpo Subdivision, kay Papa Ustad Kanapi Ahmad sa may RH7. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Kay Kirin Usanang dyan po sa may Tugunan Special Graphic Area, Kadingilan, Sitio Kadingilan, Barangay Lagundi, Radyo Manjol. Maraming salamat. Sige. Wala na tayong pagbati. Wala na. Sige. Wala na. Paalam tayo kasama maestro. Sa ngalan po mga kasama ng ating station manager Radyo Man Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng buong pwersa ng DXMY 90.9 Cotabato at pinakagapay kasama maestro dyan sa kabilang silid. Si Radyo Man Chief Alvin Castellin. Huwag ka nun, bro! Ano yung ambulansya? Blow! Sige. Pangimagas lang mga kasama. Huwag ka nun. Siyempre, lalaki tayo eh. Lalaki tayo. Sige. Kami po ang inilingkod mga kasama. Radyo Man Julie Mapalaw at Radyo Man Maestro Rahib Bansaw. Tatag. Maraming salamat. Magandang hapon at parang kayo pang tatak. Amen. Buo ang integridad sa pagkalat at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tata, RMN.